Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na pinagkalooban niya ulit tayo ng panahon upang pag-aralan na muli ang kanyang mga salita. Sa aklat pa rin ng In Heavenly Places, March 23, entitled The Spirit of Submission. It's me, Sister Ella again. Sa ating key text sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Pray often to your Heavenly Father. The oftener you engage in prayer, the closer your soul will be drawn into a sacred nearness to God. The Holy Spirit will make intercession for the sincere petitioner with groanings which cannot be uttered, and the heart will be softened and subdued by the love of God. So, manalangin po tayo, huwag po tayong mahiya na lumapit sa ating makalangit na Ama. Didinggin niya po tayo, anuman ang ating mga hinihiling sa Kanya. Kung talagang kalooban ng Panginoon ang lahat ng ating hinihiling, hindi niya ipagkakait sa atin ang mga bagay na ito. Sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating buhay, sa ating Panginoon, sa sagradong pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang Kanyang banal na Espiritu ay siyang ipagkakaloob sa atin. Sa mga tao, lalo na sa mga taong sincere na iniaalok ang kanilang sarili sa gawain ng Panginoon. Na may panginginig at takot, mga kapatid. At ang ating mga puso ay malalambot, at mapupuno ng pag-ibig ng Diyos. The clouds and shadows which Satan casts about the soul will be dispelled by the bright beams of the Sun of Righteousness. And the chambers of mind and heart will be illuminated by the light of heaven. So anuman ang mga kabigatan sa ating mga puso, kapag idinadaing na natin sa ating Panginoon, kapag nagtiwala at sinabi na natin ang lahat ng ating mga nararamdaman, mawawala po ang mga bulong ng kaaway. Mawawala po, mga kapatid, ang mga bigat ng ating nararamdaman kapag inialok na natin sa Panginoon ang ating buhay, ang ating buong puso, buong pagkatao. At mababanish na ang lahat ng mga kadumihan ng ating mga pag-iisip. Mapapalitan ito ng mga makalangit na bagay. At mapupuno tayo ng pag-ibig ng Panginoon dahil ang liwanag ng katwiran ni Kristo ay siyang magdiningning sa ating mga puso't isipan at matatransform sa ating karakter ang karakter ng ating Panginoon. But be not discouraged if your prayers do not seem to obtain an immediate answer. The Lord sees that prayer is often mixed with earthliness. Men pray for that which will gratify their selfish desires, and the Lord does not fulfill their requests in the way which they respect. So, huwag po tayo ma-discourage kung ating mga panalangin ay hindi pa nadidinig o hindi pa sinasagot ng ating Panginoon. Maghintay po tayo sa mga bagay na ating hinihiling sa Kanya. Ang Panginoon nakakita sa ating mga panalangin at nalalaman niya kung ano yung ating mga kinakailangan. At ang mga tao kapag lumalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ay i-gratify nila. Bakit ba tayo naghihintay, mga kapatid, sa ating mga hinihiling sa Panginoon? O bakit matagal ang Panginoon minsan sumasagot sa ating mga dasal, sa ating mga panalangin upang mawala ang ating mga selfish desire? Dahil alam ng Panginoon ang ating mga puso na yung mga bagay na hinahangad natin. At nalalaman natin na ang Panginoon ay talagang tutugon siya sa lahat ng ating mga hiling at daing sa paraan na hindi natin ine-expect, mga kapatid. Kaya patunayan natin sa ating buhay, ipakita natin sa ating buhay yung karakter ng Panginoon. Maging tapat po tayo sa lahat ng bagay. He takes them through tests and trials. He brings them through humiliations until they see more clearly what their necessities are. He does not give to men those things which will gratify a debased appetite and which will prove an injury to the human agent and make him a dishonor to God. So, ang mga pagsubok at mga trials, ang mga sinusubukan tayo ng Panginoon para mapatunayan natin sa ating buhay kung talaga bang nananampalataya tayo sa Kanya. At dinadala niya tayo doon sa pinakamalungkot na bahagi ng ating buhay upang mapatunayan natin kung paano tayong lumakad na may katapatan sa Kanya. Nalalaman natin na ang lahat ng ating mga kinakailangan ay Kanya nang ibinigay. Ibinigay niya sa atin at hindi niya pinagkait sa atin yung mga bagay na ating hinahangad. Kaya nga kinakailangan na maging aware po tayo kasi nga
tinitingnan ng Panginoon ang ating sarili, ang ating buhay mga kapatid. Kung lumalakad ba tayo sa kanyang kautusan. Kaya kailangan mamatay tayo araw-araw. Ang ating mga hinahangad na mga makamundo, ang ating mga gana sa mga makamundong bagay, sa mga makamundong pagnanasa, kinakailangan ito na mawala. Dahil yung mga bagay na yan, sa ating mga sarili, kapag gino-glorify natin ang ating mga sarili, nakaka-dishonor to sa Diyos. Kaya maging aware po tayo, mapagbantay po tayo sa ating mga sarili. He does not give man that which will gratify their ambition and work simply for self-exaltation. So, hindi binibigay ng Diyos sa tao ang mga bagay na inaambisyon lamang sa kanilang mga sariling pagnanasa. When we come to God, we must be submissive and contrite of heart, subordinating everything to His sacred will. So, kapag tayo lumalapit sa Panginoon, kinakailangan na ipagkaloob natin sa Kanya ang ating mga puso at ang ating mga hangarin upang lahat ng bagay na Kanyang kalooban ay atin ngang matanggap. Kung hihingi po tayo ng mga bagay sa Panginoon, nawa ay maging under tayo sa Kanyang kalooban. In the Garden of Gethsemane, Christ prayed to His Father, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me." The cup which He prayed should be removed from Him, that looked so bitter to His soul, was the cup of separation from God in consequence of the sin of the world. So, ito yung panalangin ni Kristo nung nandito siya sa lupa. Sa kanyang sinful nature, kasi nga yung nature natin ay talagang sinuot ng ating Panginoon upang maging atin siyang halimbawa sa lahat ng bagay. Nanalangin siya sa Ama na kung posible ay yung sakripisyo ay tanggalin sa kanya. Ngunit hindi ang kanyang kalooban, hindi ang kalooban ni Kristo ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Ama. Kaya nga, mga kapatid, kapag tayo humihingi sa ating Panginoon, sabihin natin, not my own will, but thy will be done. That by thy will be done on earth and which is in heaven, mga kapatid. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. The spirit of submission that Christ manifested in offering up His prayer before God is the spirit that is acceptable to God. Let the soul feel its need, its helplessness, its nothingness. Let all its energies be called forth in an earnest desire for help, and help will come. So, kapag tayo ay sinabmit na natin ating mga sarili sa Panginoon, mas lumakad po tayo na may katapatan sa Kanya. Ang lahat ng ating mga hinihingi at hinihiling sa Kanya ay kinakailangan na under tayo sa Kanyang kalooban. Ang ating mga offerings sa ating mga panalangin, kinakailangan na maging accepted sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At nalalaman natin dyan na ang lahat ng mga kinakailangan ng mga tao, ng mga kaluluwa, kinakailangan na tayo magpakumbaba, na lumapit sa Kanya, na mas umaasa. Yung nauuhaw ka sa katwiran ni Kristo, mas ito yung mafe-feel mo eh. Kapag lumalapit ka sa Kanya, mafe-feel mo yung walang-wala ka. Mafe-feel mo na gutom ka at nauuhaw ka sa Kanyang katwiran. At ito yung the best na dapat maramdaman ng bawat isa sa atin para mapuno tayo ng Kanyang pagpapala. Mapuno niya tayo ng Kanyang pag-ibig. Dahil ang tulong sa mga nagnanasa nito, sa mga mapagpakumbabang nananalangin at lumalapit sa Panginoon, ay talagang darating. Darating tayo, hindi man sa ating expectation, kundi sa exact na time, sa perfect time ng Panginoon. Let faith pierce the darkness. Walk with God in the dark as well as in the light, repeating the words, He is faithful that promise. Through the trial of our faith, we shall be trained to trust in God. So, habang nandito tayo sa lupa, sanayin natin ang ating mga sariling magtiwala sa Diyos, anuman ang mangyari sa ating buhay, anuman ang mga purpose natin sa buhay. At ang ating pananampalataya, hayaan natin na ito'y magsidlak sa kadiliman. Lumakad sa Diyos dito kahit na madilim ang ating mundo, as well sa liwanag. Paulit-ulit na nating sasabihin na ang ating Panginoon na Siyang nangako sa atin ay tapat. Sa pamamagitan ng mga pagsubok sa ating mga pananampalataya, sinasanay tayo ng Diyos para tayo magtiwala sa Kanya. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, very clear po na kinahanglan tayong manalangin na isubmit po natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Ang Kanyang sakripisyo sa atin, ating tingnan ang Kanyang katwiran. At sa ating mga napag-aaralan na devotional, nagpapatunay lamang kung papaano tayong humiling,
kung ano man ang hinihingi natin, kinakailangan na under tayo sa kanyang kalooban. Dahil sa ating mga sariling kakayahan ay wala po tayong magagawa. Tanging ang katwiran lamang ni Kristo ang ating kailangan. Nanawa mapanatili natin ang ating mga sariling gutom at uhaw sa kanyang katwiran upang makamit natin ang pagpapala. Huwag po tayong maging isang parang feel na natin mayaman na tayo. Pero kinakailangan na tayo ay magpakumbabang lumapit pa sa ating Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.